Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-33 kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na ang paglipat sa bundok mula sa mga saknong 1,000 at 97 hanggang 1,122. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Nagkita muli si Don Juan at Haring Salermo sa hardin upang talakayin ang susunod na pagsubok na ihahain ng hari. Nais ng haring itapat ang bundok sa tapat ng kanyang durungawan para sariwang hangin ang pumasok sa kanyang palasyo. Inatasan niya si Don Juan na isagawa ito bago sumikat ang araw. Muling nakaramdam ng pangamba si Don Juan, ngunit muli rin siyang pinakalma ni Maria Blanca. Sinabi ng prinsesa na siya na ang bahala sa paglipat ng bundok. Sa madaling araw habang namamahinga si Don Juan ay nagtungo si Maria Blanca sa bundok. Gamit ang kanyang mahika, pinalakad ng prinsesa ang bundok papunta sa Palasyo Real sa pamamagitan ng malakas na hangin. Nang sumapit ang umaga, nabigla si Haring Salermo sa nakita. Sa harap ng durungawan niya ay matatanaw na ang bundok na inuutos niyang ilipat. Hindi siya makapaniwala na muli na namang nalagpasan ni Don Juan ang kanyang inilatag na pinakamahirap na pagsubok. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Nagtagpo si Don Juan at Haring Salermo upang talakayin ang bagong pagsubok, ang paglilipat ng bundok sa tapat ng durungawan ng hari. Inatasan ni Haring Salermo si Don Juan na ilipat ang bundok bago sumikat ang araw. Muling nakaramdam ng pangamba si Don Juan, subalit pinakalma siya ni Maria Blanca at sinabing siya ang gagawa ng himala. Gamit ang kanyang mahika, inilipat ni Maria Blanca ang bundok sa harap ng palasyo sa pamamagitan ng malakas na hangin. Nagulat at hindi makapaniwala si Haring Salermo na nalagpasan muli ni Don Juan ang napakahirap na pagsubok. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan, ang pangunahing tauhan na binigyan ng iba't ibang pagsubok ng hari at muling nagtagumpay sa tulong ni Maria Blanca. Maria Blanca, prinsesa na tumutulong kay Don Juan gamit ang kanyang mahika upang malagpasan ang mga pagsubok. Haring Salermo, ang hari na nagbibigay ng mga imposibleng pagsubok kay Don Juan upang patunayan ang kanyang kakayahan. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang kabanata ay naganap sa hardin at sa palasyo ni Haring Salermo kung saan ginanap ang pagsubok ng paglilipat ng bundok. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Banal, matuwid, malinis, puro, o walang kasalanan. Budhi, konsensya o pagkilala sa tama at mali. Ipagbadya, ipagpahayag o ipaalam. Ipanimdim, ipaalala o ipaisip. Mahika, kapangyarihan o kakayahang supernatural. Mapanatag, maging kalmado o matahimik ang damdamin. Napawi, nawala o natapos. Sindak, matinding takot o pagkabigla. Yari, nagawa o natapos. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang pagtutulungan at pagtitiwala sa kakayahan ng iba ay mahalaga sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang tapang at pananalig sa sarili kahit sa mga imposible ay nagbibigay ng tagumpay. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi laging nasa pisikal na lakas, kundi sa talino, diskarte, at malasakit ng mga kasama. At diyan nagtatapos ang ika-33 kabanata ng Ibong Adarna, ang paglipat sa bundok. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.